Napabangon naman ako sa lakas ng alarm ko, kaya agad na ako nagkusot ng mata at nagtungo na ng banyo. Makalipas ang ilang minuto ay bumaba na din ako para mag-almusal. As usual, nandun ang magjowa dahil wala na daw silang ibang kasalo sa mansyon. Good morning anak, almusal ka na oh. Anong oras ka na rin natapos sa trabaho mo? Good morning din po, salamat po mama. Kumalik naman ako sa pisngi niya at kumain na rin. Nag-usap-usap naman sila tungkol sa negosyo nila. Napalitan ko kasing bumagsak ang sales nila dahil sa isang company na kalaban daw nila. Makalipas ang ilang minuto ay pumara naman ako ng taxi papuntang trabaho. Nahihiya na kasi ako, lagi na lang ako nakikisabay kila Tob. Nawawalan din sila ng privacy magjowa. Kakahiya naman kasi mukha akong third wheel. Nagitla naman ako sa pagbusangot ng biglang inopen ni Manong ang radyo. Narinig ko na naman ang lyrics ng kanta. Siguro yun ang sitwasyon noon ni Killian nang iniwan ko siya. Ako din naman, hindi pa din siya nile-let go makalipas ang ilang taon. Hay, ilang dasal pa ang kailangan ko para malaman ko na ang dapat kong gawin. Ma'am, nandito na po tayo. Nagitla naman ako at nagpaumanhin kay Manong. Agad na akong bumaba at naglakad na parang lutang. Hindi ko napansin na napatulala na pala ako dahil sa kanta. Hindi ko na din nabati ang mga katrabaho ko pero agad akong nakabalik sa aking ulirat nang bigla akong sigawan ni Mary. Hoy baliw, late ka na naman. Hinahanap ka na ni sir. Saad niya kaya natauhan ako. Agad na akong umakyat dahil maaga pa nga pala ng unang meeting niya. Pagkadating ko ay saktong papalabas na siya sa opisina niya. Kaya naman agad na akong pumasok para kumuha ng kakailanganin ko. You're late. Nanghingi naman ako ng paumanhin at tinanong kung magaling na ba siya. I'm fine now, thanks to your help, babe. Natulala naman ako nung sinabi niya yun. Break na nga kami kaya wag niya ako matatawag na babe. Lutang talaga ako buong meeting dahil sa sinabi niyang yun. Tuwing magtatama ang mga mata namin, lagi ko siyang iniirapan na ikinatutuwa niya naman. Makalipas ang ilang oras, natapos na rin ang meeting. Gusto ko na sana magpahinga pero naalala ko sabay nga pala kami ni ma'am aakyat. Kaya naman agad ko na siyang kinontak at sakto ay nagdadrive na daw siya. Ilang minuto na lang din ay magsisimula na. Nagpresenta naman si Mary na siya na daw bahala. Basta akin si ma'am. Kabado na rin ako dahil bigatin daw ang huling bisita at balak makipag-partner sa amin. Baka ma-disappoint kapag late si ma'am. Nasa isang meeting pa kasi si Killian at private daw yun. Kaya naman nakababa na ako dito para masundo si ma'am. Late na ba tayo? Tara na. Hingal na saad ni ma'am at tumakbo na papuntang elevator. Kaya naman sumunod na ako sa kanya at tumakbo na rin. Hi, sorry I'm late. Saad niya sabay upo sa tabi ni Killian. Nakatayo naman ako sa gilid at nakikinig na lang. Makalipas ang 2 minuto ay biglang bumukas ang pinto at iniluwa ang gwapong lalaki na matagal ko nang hinahangaan dahil sa galing nito sa negosyo. Si Sir Ashton Ruiz, ang isa sa pinakakilalang businessman sa generation namin ngayon. Namangha naman ako sa kakisigan at otoridad ng aura niya. Nagitla naman ako sa pagtingin kay Sir nang biglang umubo si Killian at masama akong tinitingnan. Mas namangha naman ako nang bigla siya nagsalita at naupo na rin. Tumabi naman ang sekretary niya sa akin na sa tingin ko ay may asawa na. Matapos ang meeting ay nag-usap-usap naman sila. Kaya naman kinalabit ko si ate na sekretary niya para magtanong. Ate, pwede po magtanong? Lumingon naman siya sa akin at kumiti. Ano yun, iha? Nagpakilala din siya kaya ganun din ang ginawa ko. Tatanong ko lang po, ano po kasi may asawa na po ba si Ashton? Natawa naman siya ng tipid at pinalapit pa ako ng kaunti. Wala, matagal na single si sir. Saka nasa paligid mo lang ang ex-wife niya. Nanlaki naman ang mata ko sa sinabi niya pero kinalma ko ang sarili ko. Ibig sabihin nagtatrabaho siya dito? Tumango-tango naman siya kaya lalo akong kinabahan. Ano po ba tipo ni Ashton? Baka required po ako. Natawa naman siya ulit at nag-isip. Naputo naman ang sasabihin niya na tawagin ako ni Killian nang may masamang tingin sa akin.
Napabusangot naman ako at sinabing mamaya na lang kami magchikahan. Tumango naman si ate at tinulungan na rin si Ashton. Hey, are you listening to me? Napabalik naman ako sa realidad at nginitian si Kilian. Mas lalo naman sumama ang tingin niya at hinilot ang aking sentido. Makalipas ang ilang minuto ay natapos na rin ang meeting kaya naman naglabasan na rin ang mga nakimeeting. Todong ngiti naman ako at nagpasalamat. Kinakabahan naman ako dahil malapit nang dumaan si Ashton. Inayos ko muna ang takas ng aking buhok at saka humarap na muli. Pagkatapos ni Kilian sabihin na i-escort ko na si Ashton ay agad naman akong kumilos. Pero hindi nakatakas sa akin ang masama niyang tingin. Babalik din mamaya si Ashton at ako na raw muli ang maghahatid sa kanya. Kaya naman di na ako makakapaghantay. Makalipas ang pananghalian ay agad na ako nag-ayos para maihatid si Sir sa office nila ma'am. Kinilig naman ako na magpasalamat siya pagkatapos ko siyang ihatid. Nagantay naman ako sa labas at kung ano-ano na ang pinag-iisip. Nagitla naman ako nang lumabas si Kilian sa office at may kausap sa telepono. Nagkunwari naman ako nagse-cellphone para hindi niya ako kausapin. Let's talk. Saad niya sabay hila sa akin sa isang kwarto. Itutuloy.